As far as Filipinos are concerned, prepping is an alien concept. Bihira sa ating mga Pilipino ang meron talagang sense ng paghahanda. And in my experience as a journalist, having traveled most of the archipelago literally from Batanes to Jolo, nakita ko na bihirang-bihira sa ating mga Pilipino ang pagiging prepared, except for one particular province, which is Batanes, and ito yung mga Ibatan. When I met them sometime in 2016, nung na-interview ko sila, solid ang konsepto nila ng preparedness. Naghahanda sila every time na merong major na storm. And even sa mga panahon na walang bagyo, lalong-lalo pa kapag walang bagyo, kasi ito yung pagkakataon nila na mag-dry ng kamote, magtanim, and gumawa ng iba't ibang kamote products. Another good trait of the Ibatans is that marunong silang mag-share ng provisions nila sa mga kapitbahay nila or sa within the general community nila. So kung sino ang may kulang, pinupunuan nila. And in the aftermath of a storm, kung meron mang nagiba na bahay, tulong-tulong ang community sa pagbuo. Kung meron man nilipad na yero, hahanapin nila kung sinong may-ari at isusoli nila yung kapirasong yero na yon. Yun na yata yung pinaka-solid na prepared na mga tao. So alam nila ang konsepto ng prepping, so to speak. Sila yung mga original na Filipino preppers kung tutusin. Ito, likas na sa kultura nila kasi taon-taon na lang dinadaanan sila ng bagyo. So one thing that prepared people are aware of is that anytime pwedeng magkaroon ng disaster. And these people, the Ibatans, alam na alam nila yan kasi nga taon-taon na lang pinagdadaanan nila yung mga disaster na ganyan. Paano naman yung the rest of the country? In my experience, having met with so many people, makikita mo na yung general attitude kasi is nandun pa rin yung bahala na. Kaya napakahirap na ibenta ng konsepto ng prepping sa mga Pilipino. Halos walang bumibili ng concept na yan. It doesn't matter kung ilang bagyo, ilang sakuna ang abutan ng mga Pilipino. Matitigas pa rin ang mga ulo nila. Hindi pa rin sila believe sa konsepto ng preparedness. Yun yung isang problema when you're trying to promote that particular consciousness sa regular na mga tao. A few days ago, I saw a video on a local government unit na nagdi-distribute ng go bag. Ayan na naman yung mahiwagang go bag. And this time, local government unit yung nagdi-distribute. There's nothing wrong with the go bag. Walang masama dun sa konsepto ng go bag. I'm not against it, although I'm not prepared with my own go bag. Pero yung konsepto na ikaw as an agency, whether non-government ka or government agency, magdi-distribute ka ng go bag sa community, medyo may mali doon or mali talaga yung konsepto na ganun. Kasi what you're accomplishing is not a consciousness of preparedness but rather dependence. So ang nangyayari ngayon, ang tao nagiging dependent dun sa ahensya o kung sino man yung nagbigay ng go bag sa kanila. Kasi nga, by nature, ang mga tao, okay sa kanila ang handout. And kapag nagbigay ka ng handout, nandun yung question na, what more? Ano pa? Ano pang kasama nitong go bag? Ano pa ang freebie, kumbaga? Doon na sana yung kultura natin yung freebie culture. Bakit ganito mangyayari? Bakit hindi mag-work ang pagdidistribute ng go bag? For us who have been into the survival and readiness, ako for such a long time, wala akong pre-pack off-the-shelf na go bag or survival kit. Lahat ng survival kits ko, ako ang bumuo niyan. That's the essence, basically, of self-reliance. Ikaw mismo ang bubuo, sarili mong consciousness ang pagaganahin mo. And it's more fun to build your own survival kit kesa yung bibili ka off the shelf. Ngayon, ang problema kasi, nagiging mainstream na ang preparedness or ang prepping. There are groups, there are institutions who are promoting preparedness pero mali yung approach nila. Ito nga yung sinasabi kong institutional preparedness or institutional prepping or better yet, paper prepping. Kasi all of their preparations look good on paper pero in practice, nega.
Now, what's the problem with institutional prepping? Problema niyan, nagiging mainstream na ang prepping. And what's wrong with that? In the beginning kasi, ang prepping, mga ilan-ilan lang na mga tao ang nakakaisip niyan. And let's face it, hindi talaga lahat ng tao ay magiging handa. Kahit na gawin mong mainstream yan, wala pa rin mangyayari. Ang ma-achieve mo lang is a sense of compliance. And compliance only leads to complacency. Now, what I mean by this is, when something becomes mainstream, automatic na yan na magiging commercial. So, let's say, you're trying to promote prepping in a mainstream way. So, everybody is going to come up with a product, particularly yan, yung mga go bag, yung mga survival kit, yung mga first aid kit, and they will sell it to the people, pre-packed. In essence, negosyo. Now, what's wrong with that? There is a sense of accomplishment every time you build your own survival kit or your own self-reliance kit. Kaya ka nga prepper, kaya ka nga readiness advocate. Kasi nga, you recognize the fact that if something bad or if something really bad happens, you will be on your own. So, hindi ka makakaasa sa mga ahensya na sinasabi nilang sila ang magliligtas sa inyo. That's not always the case. For example, nung nangyari yung Yolanda, ang tao, umaasa sila sa Red Cross, sa military, sa pulis, sa gobyerno. Ano nga asahan nila? Mismong yung mga sundalo at mga pulis, nasa lanta ng bagyo. So, walang tutulong sa kanila totally. As a survivalist, as a readiness practitioner, kailangan ikaw mismo ang magsasalba sa sarili mo. That means na ikaw mismo ang bubuo ng survival kit mo, ng first aid kit mo, or ng go bag mo, or whatever preparation that you think you need in times of a disaster. Balikan ko lang yung compliance leads to complacency. Ano ibig sabihin nun? Parang sa school yan eh. Kapag ito yung na-reach mo na minimum passing grade, okay ka na, pasado ka na. Pwede mo nang sabihin ikaw ay engineer, arkitekto, doktor, nurse. Pero is that a measure of excellence? Hindi, di ba? Pagdating sa halimbawa sa safety, kasi safety officer din ako, merong mga taong nagko-comply halimbawa na meron daw silang safety glasses, na meron daw silang hard hat. Kaya lang ang problema, yung safety glasses nakataas, yung hard hat hindi naman nakasecure sa ulo nila. Or nagmomotor, may suot nga na helmet, hindi naman nakatali yung chin strap. So they're complying, di ba? Compliance lang yun eh. Oh, may helmet ako. Problema, hindi naman nakatali. So pag sumemplang, unang-unang lilipad yung helmet bago yung tao. Yun ang problema sa compliance. And when you make prepping mainstream, ganyan lang mangyayari sa mga tao, which is what some agencies are actually promoting. Compliance lang yan. Uy, dapat may first aid kit ka. Uy, dapat may survival kit ka. Uy, dapat may go bag ka. So ang tao, masabi lang na meron, bubuo sila. Pero actually, substandard yung binubuo nila. But if you promote preparedness in a manner that you encourage people to build their own kits and be self-reliant, mas may enjoy nila yon at mas ma-appreciate nila yung konsepto. Kasi sila bumuo niyan eh. There's always a sense of satisfaction, a sense of fulfillment kapag nakakabuo ka ng isang bagay, especially when it's part of your survival kit. Ako, nagiging hobby ko na yan. I build survival kits every once in a while, or I modify the kits that I have. Kasi nga masarap siyang gawin. And you're relying on your own resources, you're relying on your own intellect to build something that someday baka ikaw mismo ang gagamit. Ang problema din kasi when you buy a product na pre-packaged na or dekahon sabihin natin na produkto, ikaw ang mag-a-adjust dun sa whatever the contents of that particular survival kit is. And worse is, merong mga taong bumibili ng survival kit simply because ilalagay lang nila sa kotse, ilalagay lang nila sa bahay, without really knowing what that kit is for, what that kit contains, and how to use those contents. Marami na akong na-meet na mga taong ganyan. Uy, sabihin nila, yabang nila sa'yo. Doon sa SUV nila, may survival kit sila. Pero lahat, puro electronic, lahat may app, lahat kailangan ng baterya. So wala na yung mga panahon na nagkakamping ka, ang dala mo lang itak o kaya palakol, tsaka posporo. Wala nang human-powered devices, puro
automatic na, puro electronic na. Yun yung nagiging problema with the mainstream. Binibentahan na lang kayo ng produkto simply because it's good money. And if everybody believes na kailangan nilang maging prepared, then that's how people will go about it. The concept now becomes commercialized. One thing to remember, in all of my kits, halos wala akong commercial items. Lahat yan repurposed, lahat yan parang kinuha ko from somewhere, except for the Swiss Army knives. Alam naman natin na talagang institusyon na yung Swiss Army knife. A lot of the things that I have are repurposed items. So, nakuha ko from somewhere, iba yung original na paggagamitan, pero I adapted it to my survival kit. So, yun yung joy yun yung fulfillment, yun yung satisfaction ko dun And you don't start with the contents. You start with, halimbawa, yung ginawa ko na pocket survival kit. Yun yung goal. Makagawa ako ng survival kit, nakakasya sa bulsa ko. Literal nakasya sa bulsa. So I chose all the items that will fit into that particular case. Nakasya sa bulsa ko. And that's how you go about building a survival kit or a first aid kit or a go bag or whatever. Ganon ang proseso. You think about what you want, what you need, how you need it, and then you start from there. Yun yung building blocks mo, yun yung foundation mo. Hindi yung bibili ka ng produkto and hoping that it will work pagdating ng pagkakataon. And speaking of electronic items, paano mo ibebenta ang konsepto ng go bag sa Pilipino kung ang konsepto nila ng preparedness is Yes, sir. Very good. Cellphone. pag nagkaroon ng sakuna at kinailangan nilang lumikas, power bank, cellphone charger. Yun ang dadamputin yan. Anong pakialam nila sa punyetang go bag na yan, di ba? Yun ang go bag ng average na Pilipino. Charger, cellphone, power bank. Yan yung survival kit nila. And there are, yun nga sinasabi ko, mga peking prepper na magpapakita sa'yo ng go bag na ang unang item sa go bag, charger kagad, tsaka power bank. Like I said, sinong tatawagan mo? Pagka, yan, inabot ka na nung lalo na yung mga remote control ngayon na bagyo. Signal number 5 yan. Paano kung giba-giba na lahat ng cell site? Sino pang tatawagan mo? Ano pang paggagamitan mo ng cellphone mo? Unfortunately, ang konsepto nga ng tao ng go bag, dapat may charger or power bank. Ang galing, di ba? Ayan, tuloy. Magpakatotoo na tayo. Yun naman talaga ang go bag para sa karamihan ng mga tao. Kailangan may power bank, may charger. At ang survival kit nila or ang survival skills nila, nakadepende sa kung anong application ang meron dun sa telepono nila. Diba? Wala na. Go bag. Punyetang yan. Basta meron akong power bank, okay na ako. And in every prepper group, palagi meron yan nagbebenta ng power system. Either it's solar or something na self-generating. For all the conveniences na kinakailangan nyo, particularly nga telecommunications. But if you really are aware of how devastating ngayon ang mga disaster, hindi mo na unahin yung cellphone mo. Unfortunately nga, yun ang kultura natin ngayon Kaya nga hindi tayo maasenso dahil lahat nakayuko sa cellphone. But anyway, what I'm seeing right now is commercialism na lang Hindi na siya yung, nawala na talaga yung diwa ng prepping, preparedness, survival. Hindi yan yung meron kang emergency numbers na tatawagan, na merong coordinations with whatever, whoever. In my video on the EMS breaking down when the shit hits the fan, I outlined yung mga realities na pwedeng mangyari in a major disaster based on my own experience in a single mass casualty event. Isang event lang yun. Nagkagulo na mga tao. Wala nang kaayusan. How much more kapag nagkaroon ng major disaster at nag-breakdown na ang kuryente, nag-breakdown na ang tubig, nag-breakdown ang law and order. Paano na? Saan ka maghahanap ng ahensya na tutulong sa'yo in a time of disaster? Kung lahat,
apektado na. Pardon my French, pero kalokohan kasi yung magdidistribute ka ng phone number, magdidistribute ka ng go bag. It's not going to work because you have successfully created a dependence dun sa government agency. O binigyan na ako ng go bag ng ano pa kaya ang pwede kong makuha? Yun lang naman ang iisipin ng mga tao. Ano pa kaya ang pwedeng freebie? Ano pa ang pwedeng mahot-hot bukod sa go bag? And then those go bags will be repurposed for something else. Kasi nga, yung first aid kit nila, ang laman lang, 4x4 na gauze-pad, tsaka bote ng betadine. Ayan na naman yung punyetang bote ng betadine. Mali pa rin. So, expected nyo na substandard yung laman ng mga kits na yon. And they have to make it into a business para magkaroon ng need ang tao. And when people need, pag nagkaroon ng compliance, kailangan tayong mag-comply na dapat meron tayong go bag survival kit, bibili tayo. That's where the businessmen come in. Diba? Uy, gawa ako ng produktong ganito. Maraming bibili. Kasi may mandato na kailangan marunong na tayo sa disaster preparedness or meron tayong compliance with disaster preparedness. That sense of compliance resulted already in yung shake drill natin na nakaganon lang sa ulo. Kasi nga, we have to comply with the shake drill and therefore, kahit na nakaganon ka sa ulo, mala Superman ka, siguro pag nabagsakan ka ng buong dingding o buong building, sa tigas ng ulo mo, buhay ka pa rin. Mabubuhay ka dahil matigas ang ulo mo, hindi dahil matibay yung kamay mo. Magpakatotoo na tayo. Huwag na tayong magpanggap na may nagagawa yung ganito sa ulo. Kasi nga, compliance lang naman yan eh. And then, compliance breeds complacency. Kampante ka na eh. Uy, nakapag-shake drill na ako, nakapag-selfie na kami ng barkada. So, okay na kami. Next earthquake drill na lang ulit. Diba? Compliance eh. So, complacent na ang mga tao ngayon. That's the same with the mainstream. Oh, kailangan natin ng go bag. Sir, pabili nga ng go bag. O, may go bag na tayo. Okay na pag nagkaroon ng disaster. Yan yung problema if you buy the product off the shelf. Pero kung ikaw mismo ang bumuo ng go bag mo, ng survival kit mo, ng first aid kit mo, alam mo kagad kung anong laman yan. Alam mo kagad kung anong silbi niyan. Alam mo kagad kung saan mo dudukutin yung mga individual components niyan. If I needed a tourniquet, I have it. If I needed a compression bandage, I have it. Trauma shears, nandun yun. Kung binili mo lang, chances are, binili mo, lalagay mo sa kotse mo, lalagay mo sa bahay mo, wala ka nang pakialam. Bahala na. Kasi nga, babalik na naman tayo dun sa bahala na. Bahala na, meron naman akong first aid kit eh. Okay na yan. Compliance and complacency. Now, what I'm really saying is, I have nothing against people or groups or agencies promoting disaster preparedness. Ang problema natin dito, yung execution and nawawala yung essence ng self-reliance. If you want to promote the consciousness of disaster preparedness, then you have to start looking at history. Huwag tayong magkaroon ng Baguio syndrome. Nakita nyo na sa Baguio. Sila ang nasa lanta ng July 16, 1990 earthquake. Pero anong ginawa nila? Imbes na natuto sila, gumawa pa sila ng mas maraming buildings na bato, kinalbo ang bundok, wala ng puno, the city of pines, pero amoy diesel. Ano yung solusyon nila sa amoy ng diesel? No smoking. No smoking sa Baguio, pero hindi bawal mag-pollute ang sasakyan. So, be conscious of history, ano yung mga nangyari in the past, and what do we learn from all of that. Kasi yun lang naman ang magiging reference natin eh. Ano na yung nangyari? Kung nangyari na before, pwede siyang maulit in the same magnitude, pwedeng mas mahina, pwede ring mas malakas. Pero alam na natin kung anong nangyari, then therefore dapat yun yung magiging basis ng paghahanda natin. Hindi yung, mag-distribute tayo ng go bag, siguro magiging disaster conscious sa mga tao. Doesn't work that way. Hindi naman niya kagaya ng basketball na mamigay ka ng jersey, mamigay ka ng bola, magpatayo ka ng basketball court. Siguradong maglalaro ang mga tao dahil natural na mahilig ang Pilipino sa basketball. Pero yung disaster preparedness, wala sa utak nila yan. Wala sa isip nila yan. And
kahit anong benta mo niyan, walang bibili. Considering na yung mga items ngayon for disaster preparedness, for survival, for prepping, medyo mahal. Diba? If you want a quality setup, gastos ka talaga. But in building your own kit, if these LGUs would develop a contest per barangay na, sino ang may pinakamagandang survival kit or go bag concept na found items lang yung gagamitin ko. Anong meron nyo sa bahay, yun ang gamitin nyo. Kung meron kayong repurposed item or recycled item, mas okay. And gawin nilang pa-contest sa barangay. That way, yung mga sasali sa contest, manonood yan ng mga videos about disaster preparedness, about the go bag, about the survival kit, and that will start an interest. So magkakaroon sila ng kaalaman, magkakaroon sila ng consciousness. I-apply nila ngayon sa go bag na gusto nilang gawin, sa survival kit na gusto nilang gawin. Mas effective yung ganon kaysa mag-iikot-ikot ka, mamimigay ka ng go bag, magbibigay ka ng, ito yung telephone number namin. Hindi mag-work yun eh. At the end of the day, sinasabi ko sa inyo, taga nyo sa bato. Ang unang dadamputin ng Pilipino, smartphone, power bank. Yan lang yun. Wala ng pagkain, walang tubig, wala lahat. Wag lang mawala yung power bank tsaka yung smartphone. Kahit na walang signal. Diba? Again, hindi ako against sa mga grupo. Those who know me know na I helped start out those groups. Tumulong ako sa pag-establish ng mga iba't ibang grupo. Pero at the end of the day kasi, magkakaiba kami ng landas. Iba yung style ko ng awareness. Iba rin yung pinopromote nila. And, that's life. At the end of the day, survival cannot be simplified into a mainstream concept. It will never happen. Lalo sa panahon ngayon na technology-based ang lahat ng bagay. And people are so dependent on technology na nawawala na sa kanila even yung camping skills, survival skills, self-defense. Wala na sa kanila yung ganon. Yung generation ko kasi yung mga Boy Scout na nagka-camping pa sa bundok at nagsisibak ng kahoy. Ngayon siguro wala na yun. Kaya mas lelembot-lembot ngayon ng mga tao. Mas lelembot-lembot ngayon ng mga Boy Scout. The basic survival skills are dying out. Nawawala na sila unti-unti. And so much more na nagiging mainstream ang preparedness. Kasi nga, marami nang naglalabas ng produkto and people are relying heavily on those products para lang masabi na sila ay prepared. And that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel. Raw. Magpakatotoo na tayo. Flight 100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.